Hindi po sa ibang bansa, mga kapatid. Pero lahat na meron tayo ay utang natin sa ating Panginoon. At bang meron ka na pinagmamalagin natin? Talino, pera, lakas ng katawan, ari-arian, possessions, financial, kapatid. Lahat po yan ay galing sa ating Panginoon. At ang sabi ko sa statement, we are placed under obligation not only to God, but also to our enemy. Okay, ang sabi dito sa pagpapatuloy, I am debtor, Paul declares, both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the advanced. So also are we, no? Ganon din naman tayo. By all that has blessed our life above others, we are placed under obligation to every human being whom we might benefit. Kita niyo na? So nakita niyo na mga kapatid ang ating mission. Ang mission po natin, hindi lang po na hanggang ganito lang ang ating buhay. We have a mission na dapat po natin ipataganap sa mga tao. So for the conclusion mga kapatid, ang kinuha ko conclusion ay from the statement of our Israeli belief mga kapatid, doon po sa doctrine of stewardship. Sabi dito, proper stewardship is selflessness. Self-abnegation for the benefit of others. Yun po ang stewardship. Pagiging katiwala, ang ibig sabihin niyan ay selflessness. Complete self-giving to God and service to humanity. Diba? Hindi lang po hanggang sa tithes and offering mga kapatid, but beyond that, we have also a solemn obligation para i-extend natin mga kapatid ang blessing na binigay sa atin ng ating Panginoon Diyos sa ibang mga tao. Because of His love for us, Christ suffered the cruelty of the cross and even deeper pain of rejection by His own and abysmal God-forsakenness. To gaze on the greatest gift, it is to be drawn out of ourselves to become like Him. It will move us to a caring church, caring for those within the communion of believers and those without. So dito po mga kapatid, nagtatapos ang ating sermon at nawa po ang mensahe natin pong natutunan sa umaga ito ay magkaroon ng inspirasyon sa bawat isa sa atin. Na tayo pong lahat ay binigyan ng ating Panginoon Diyos ng responsibility o responsibilidad hindi lamang para sa ating Panginoon Diyos, kundi responsibility natin para sa ating kapwa-tao. Kaya mga kapatid, in a sense, kung ma-exercise natin ang ganitong spirit, mga kapatid, tayo lahat ay pare-pareho. Alam nyo, gusto ko lang masay, naalala ko lang yung talata sa Biblia, yung makikita natin sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 4. Sabi nyo mga kapatid, ang ugali ng mga Kristyano, ang sabi ko, they have one thing in common. Ano yung one thing in common? No? Ano yung ibig sabihin ng one thing in common mga kapatid? Lahat po ay pantay-pantay. Kung meron ka, meron din ako. No? Hindi pwede na ako lang meron, wala yung iba. Hindi po pwede ka mga kapatid. They have one thing in common. At ang sabi ka doon sa record ng Acts mga kapatid, ang record doon nagsasabi na yung mga mayayaman, nagbenta ng kanilang mga lupain, ng kanilang mga area-arian, at yung proceed mga kapatid, yung pera. Because what? They have the spirit of one thing in common. That's the spirit mga kapatid. So, I hope na sa umaga ito, o hindi na pala umaga, tanghali na pala mga kapatid. We are 8 minutes past 12. I hope mga kapatid na makuha po natin ang mensahe on how to be a real steward before God mga kapatid. Ano daw? We are placed under obligation not only to God but to our fellow. Pagpalain po ang bawat sa atin sa tanghali.